naging mainit nga na kontrobersya ang isyong ito sa mundo ng social media. Nagdulot ng malaking atensyon ang usap-usapan ng biglaang pagtitipon ng mga retirado at aktibong general ng Sandatang Lakas ng Pilipinas at ang Philippine Military Academy sa kahabaan ng EDSA. Ayon sa ulat, tila isinara na ang ilang bahagi ng lansangan upang bigyang daan ang sinasabing panibagong anyo ng People's Power na naglalayong ipahayag ang kanilang saloobin laban sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Tingnan Norte Jr. Ang naturang pagtitipon ay nagsimula ng maaga ng umaga kung saan nagmarcha ang mga general kasama ang kanilang mga taga-suporta, bitbit ang mga panawagang may kaugnayan sa usapin ng pamamahala, seguridad at ekonomiya ng bansa. Makikita sa kanilang hanay ang mga bandila, placard at iba pang simbolo ng pagkakaisa na nila ay pagpapakita ng kanilang malasakit sa bayan at paninindigan laban sa umano'y maling direksyon ng gobyerno. Bagamat nananatiling tahimik ang Malacanang sa isyong ito, patuloy na dumarami ang mga nagbumungkain na magpatawag ng dialogo sa pagitan ng pamahalaan at mga lider ng kilusang ito upang maiwasan ang paglala ng tensyon. Samantala, mariing tinutukan ng kapulisan ng militar ang seguridad sa paligid ng EDSA upang mapanatili ang kaayusan sa gitna ng nagaganap na kilos protesta. Marami ang nagbabalik tanaw sa makasaysayang People Power Revolution ng 1986 kung saan naging simbolo ng pagkakaisa at tagumpay laban sa isang mapanupil na rehimen ng ang EDSA. Ang kasalukuyang kaganapan ay nagbunsod ng tanong sa marami kung ito ba ang simula ng panibagong yugto ng pagkikibaka para sa pagbabago sa pamahalaan. Patuloy ang pagbabantay ng publiko sa magiging takbo ng sitwasyon habang hinihintay ang tugon ng Administrasyong Kuting sa panawagan ng mga nasa EDSA. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang natin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa ating channel ay syempre, huwag mo kakalimutan mag-subscribe para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw at maging aware ka na rin sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Palaikan sir po. May mga SWAT na rin dito. Yan pong kaganapan na yan kaninang umaga po yan. Dito ngayon. Ayan na po, permission na po sila. Kung ano yung gawin nila. Nakita ano nangyari, brother? Ano nangyari? Parang gusto na paalisin tayo dito. Ha? Parang gusto na tayong paalisin. Gusto nang palisin. Oo. Gumagawa po ng dahilan itong gobyernong Bobong Marcos na to para mapaalis po ang ating mga kasamaan dito sa may EDSA. Nagpakawala po sila ng isang tao, babae, nagwala para may dahilan sila na merong hindi magandang nangyayari dito. Kasi po, spread out na po yung kapulisan eh. Yung mga tunyetang mga mayuuno na yan, yung mga teroristang komunista na nagwelga kanina, na hindi sila makakasama sa mga DDS at hindi rin sila makakasama doon sa mga maisog. Ito po Video natin. Yan, may mga dalang ano sila, may mga dalang may mga dalang natawag na ito. Ano yung kaganapan dito? Yan po, ang dami na pong pulis dito mga baba. talaga napuno po ng pulis kung saan po sila nagagawa ng aktibidades. At inoccupied po ng mga pulis na to. Kaya kayong mga kapulisan dyan, mag-ingat kayo dyan. Kapag may pinukpok kayong isa dyan, talagang magkakagulo dyan. Ingat-ingat lang mga kapulisan ha. Pumipili kayo ng pinupukpok ninyo. Hindi kay OJC compound yan. Ha? Hindi kay OJC compound yan. May riot shield na sila dito. Nakasama niya kung pa Yan, may mga shield na pala dito ang dala. Oh. May mga shield na pala ang dala. Palaikan sir po, palaikan sir. Iwagan lang yan. Nakaano pa kami, nakahiga pa kami doon. Pwede na nag-inisip. Samantala yung Palaikan sir po. So, naka-ready na yung riot shield nila. May riot shield na po sila dito ang dala. Ngayon, According dito ay wala daw permit. palaikan sir. Pagdating namin, sabi ko, huwag ako na magkano kasi sa sound system natin
din sila. Like and share mga babayan. Napakapayapa po natin dyan na magsagawa ng mga kilos protesta. Bigla-bigla daw po may nanggulo dyan. So pag may nanggulo dyan, may dahilan na ang mga kapulisan. At kung saan po nagtitipon yung mga DDS, doon talaga po tumayo itong mga inayupak na to at nilagay pa yung mga sasakyan nila dyan. Tingnan mo. Ano po siya sa loob? Doon sa baba, escalator gate. Like and share and subscribe po. Ano ko pa naman ako makipag-usap sa Marcos. Sabi ko, hindi ko ipagpalit yung sakripisyo ko. Kasi mamaya-maya, yung tao talaga dito, dadami na talaga to. Dadami talaga yung tao dito maya-maya. Like and share mga bayan, like and share. Kalahating oras pa yung dahil natin permiso sa kanila. Oh, tapo. Ang Cherry Pie, magandang umaga po. Sabihin nilang binastos sa simbahan. Ang pumas na kayo. O ngayon, Nagsasayaw siya. nagsasayaw sila. Tama ba yun? Tapos tayo ang pagsabihan, binastos natin ang simbahan. Tayo masisira. Ano yun? Another, Sir Janmer, salamat sa pag-ulay mo. Na ganito na. Bulag kami, ang daming mover dito at saka itong mga private sasakyan ay ang mga sakay nito ay mga official ng ating kapulisan. Mga official po ng ating kapulisan yung sakay. Mga kababayan. Nagpakawala po siya lang mga tao dito na kung saan nagsasayaw daw, nanggugulo daw. Kaya pumunta po dito yung kapulisan. Palagay ko coordinated to. Para magkadahilan ng kapulisan na mayroong nanggugulo dyan sa EDSA. Mag-ingat po yung mga kapulisan ha. Wag po ninyong babastusin yung mga naririyan dahil alam po ninyo ilang araw na sila dyan. Hindi sila nanggugulo. Ha? Yung mga kapulisan dyan, medyo magdahan-dahan po kayo dyan. Dahil iba po ang mangyayari dyan kapag kayo po ay merong sinaktan o hindi nyo sila pinayagang makapagpahayag ng kanilang mga saloobin, ay mahirap po yan. Ito po, pakinggan po natin si Bisdak. Ano pong nangyari kanina? Hindi ho eh. Panawagan ho namin lagi ay mapayapa ho ang ginawa nating pagtitipon. Nirerespeto natin lahat ng mga kapulisan at kung meron ngang sumisigaw ay pinapatahimik natin, huwag niyong sigawan yung mga kapulisan. Kaibigan natin yan, sila po magbabantay sa atin. Hindi ho ganun po kami, mga DDS. Kaso ang problema, hindi talaga magdrama ng mga gago. Sino bang mga BBM vloggers gusto ninyo magboxing na lang tayo? Ano? Yung nagpauso ng Italiano Gold, buwaka ng ina mo. Ang dami nyong nilokong Pilipino. Nagpalabas kayo ng Italiano Gold hanggang ngayon, Italiano Gold pa rin kayo. Maraming bumoto kay BBM dahil sa Italiano Gold ninyo. Anong nangyari ngayon? Yung gold reserve ng Bangko Sentral, sawa ng Panginoon, malapit na maubos. Uubusin talaga yan. Mga tanga pa rin itong nagpauso ng Italiano Gold hanggang ngayon. Putang ina mo. Diyan sangkay, ang bubo mo. Wala nang maloko sa'yo, wala nang magpapaloko sa'yo, animal. Yung Italiano Gold mo noon, buminta yon kasi walang alam ang mga Pilipino yon. Naniniwala sa'yo yung Italiano Gold mo. O ngayon, nagiging presidente si BBM, nasaan yung Italiano Gold mo? Wala. O ngayon, yung gold sa Bangko Sentral, 25 tons, yun yung kinuha, ibininta. Manira ka pa, wala nang maniwala sa'yo. Tsaka hindi ka na kailangan siraan kasi sirang-sira ka na, sa ginto pa lang sira ka na eh. Oy, Ninyo Barsaga, buang na vlogger na to. Alam ko, sit up to ni Ninyo eh. Kasi yung ginawa niya sa Liwasang Bonifacio, ganito ho. Nalala nyo ho? Nagbayad si Ninyo Barsaga ng mga, yung mga taong grasa. Magkano yung binayad ni Barsaga nun sa taong grasa? Okay nang ina.
pinasuot ng damit na puti, binigyan ng pangmeryenda, nanggugulo doon. O ngayon, nalaman na yun. O, ito pa rin yung nangyayari. Umamin din yung binigyan ng pira. Inutusan lang kami, binigyan kami ng pangmeryenda. O nga naman, 100 pesos bawat isa. Taong grasa yon o homeless. Pumayag. Ang gago, ang bubo, gumawa pa ng eksena, yung kinuha, nasa liwasang Bonifacio natutulog, inahuli. Tingnan nyo yung marumi maglaro itong mga Marcos. Pati mga vloggers, ang dumi ninyo maglaro. Umano ako, kayo, lumabang kayo ng patas. Lumabang kayo ng patas. Huwag masyado kayong kasi pag sinasaktan ninyo ang bawat puso ng maraming Pilipino, okay nang ina ninyo, babarangin ko kayong lahat. Wag naman. Basta wag naman ganyan. No, di ba? Alam na po ng mga vlogger ng DDS ang galawan ng mga Marcoses. Ang galawan ng mga lahi ng mga ito, marumi pong maglaro. Ito naman po, ipapakita ko po sa inyo, itong mga tunyetang ito, hindi sila pwedeng sumama sa mga DDS. Kasi galit na galit si Madam Inday Sara sa mga komunistang yan. Sila talaga ang magulo sa bayan. Panoorin natin. Tingnan nyo. Yung mga yan, mga mga komunistang animal yan Iilan lang sila, nang gugulo pa. Sasampu lang sila mga tunyeta na to. Talagang nanggugulo pa talaga. So pinapalabas kayo na ito, tumatawa-tawa pa yung pulis Nakatawa pa, tingnan nyo. Nakatawa lang yung pulis Alam nila parang papakita nila yung mga nagpoprotesta ng gugulo. Kaya lang, itong mga kilusang Mayo 1 na to, o itong mga lahi ni Castro, ni Brosas, tsaka ni, anong pangalan nito? Ni Manuelita, pinapakita nila sa taong bayan na yung pagpoprotesta dyan ay magulo. Kaya lang, kasi kaninang umaga, nag-vlog po tayo yung vlog natin, yung last vlog natin. Ang sinabi ko doon, pumalag si Castro kay Bobong Marcos. Pumalag siya, sabi niya, kay Bobong Marcos, weak leader si Bobong Marcos. Talagang weak leader naman yun, tama naman sinabi ni Castro. Kaya lang, si Castro ngayon, tsaka si Bobong Marcos, nagbabanatan. Ang problema dito kay Castro, yung mga nagpoprotesta na yan, hindi pwedeng makisali sa mga DDS para pabagsakin yung Rayming Marcos. Ngayon, ano yung pinoprotesta ng mga to? Wala akong nakitang sinasabing Marcos resign Wala, basta dyan lang sila, nagtatakbo-takbo dyan Para, tingnan mo. Tingnan nyo. Yan Wala, tingnan nyo, diba? Nanggugulo talaga sila. Tsaka yung mga kapulisan parang partner lang. Ikaw guguluhin. Ikaw yung partner ko, guguluhin kita. Tapos magkakapartner yan, mga Mayo 1 tsaka mga pulis. Pinapakita nila na anong problema nila, ba't hindi nyo sila pabayaang maglakad sa kalsada? Diba? Pero pinapakita ng administrasyong Bobong Marcos na to, na ang mga taong nagpoprotesta sa daan ay nanggugulo. Mga kasama ni Castro yan Kakampi na nila yan Mga tunyeta kayo, kayo na lang, ano pa kayo, para kayong mga abnormal. Kunyari, binabawal sila, pero alam na nila yung kalalabasan. Ipapakita lang nila, sa mainstream media, mga inayupak na mainstream media na yan, ipapakita lang nila na magulo itong mga nagpoprotesta. Kaya kung makikita po natin dyan, mga kareaksyon, kung makikita natin dyan, nakita nyo na bang ganyan ang mga kasamaan natin dyan sa may, dyan sa may EDSA? Wala. Panoorin nyo. Para sila mga anga-anga dyan
Nais nila sumali doon sa mga lehitimong nagpoprotesta na pababain si Bobong Marcos. Sila, anong rinarally-rally nila dyan? Anong rinarally-rally ng mga ungas na yan? Wala. Wala na silang pinaglalaban. Kasi yung mga pinuno ng mga yan, tumaba na ang kanilang mga bulsa. Tapos sila, patakbo-takbo dyan sa daan. Ang mga ulugo na yan, paniniwala. O yan po, tingnan nyo. O yan o. Yun o. Yung mga pulis o. Anong klaseng pagbabarikada ng mga pulis yan? Para nagigipagpatintero, tingnan nyo. Di ba? Parang choreographic eh. Tingnan nyo yung pulis, tumatawa-tawa pa. Tingnan nyo. Wala pang 100 ang pinagbabawalan nila para sila mga nag-chat-chat-chat dyan sa daan. Hoy, Castro! Asa si ano? Itong si... yung leader nila. Yung chairperson nila. Ano pangalan ng chairperson nila? Nakalimutan ko yung pangalan ng inayupak na yan. Di ba? Yung chairperson ng mga Bayad Black. Di ba? Naniniwala pa kayo dito sa mga pulis na to? Tsaka itong mga nagpo-protest ng mga makakaliwang grupo na to? Tapos tinatawag itong mga DDS, mga progresibo daw. Sabi nga ni Bisdak, pakana daw ito ni Ninyo Bakla, Ninyo Barsaga. Walang yan Ninyo na yan. Oy, Ninyo! Walang yaka? Di ba binablog mo si Pangulong Duterte noong mga nakarang panahon? Tunyeta ka! Sinira mo ang mo. Sa bagay, sira ka na kahit kailan. Wala, tingnan ninyo. Pag nakita kita sa daan ninyo, babatukan kita. Hindi ko babatukan yan. Si Ninyo Barsaga, hindi ko babatukan yan. Wala, tingnan ninyo na yan. Wala sa ayos. Umarkila pa ng isang ali na magngangawa dyan sa may EDSA. So, dadako naman po tayo kay Ramon Tulfo, Pantagin mo itong Ramon Tulfo na to, nakialam pa. Hoy, Ramon Tulfo! Pag nakita ko si Raymart Santiago, inayupa ka, ipabubugbog kita sa kanya. Pag itawag ka si Raymart Santiago, itong chismosong Ramon Tulfo na to, pabugbog natin. Paastig-astig itong mga tulpo na to. Kapag binugbog naman, walang ibubuga ngayon. Nangialam pa, sumausaw pa. Ito po basahin po natin. Itong Ramon Tulfo na to, tanda-tanda na ang inayupak na to. Kung saan-saan pa siya sumasawsaw, hindi niya respetuhin ang sarili ng inayupak na to. The Office of the Prosecutor of the International Criminal Court, the ICC is investigating allegation of crime against humanity, including killing, torture, and sexual violence perpetrated by part of so-called war on drugs campaign between June 2016 to March 2019. We are appealing for direct witness to these incidents, including member of the PNP, other law enforcement who were involved in this incident to come forward and speak with us. If you wish to do so, please visit. Di ba? Kung ano-anong ginagawa ng matandang ito sa buhay niya. Naghahanap ka ba ng mga witness, oy? Ramon Tulfo, nakita nyo na si Raymart Santiago, nakita nyo na. Pabugbog lang natin tong matandang to. Hindi yata niya alam ang ginagawa niya Kaya minsan, nagugulpis siya. Minsan nagugulpis siya, paastig-astig tong mga tulpo na to, Paastig-astig sila, pero pag binugbog sila ng mga tinitira nila, wala namang ibubuga. Ikaw, Ramon Tulfo, ang tanda-tanda mo na, hindi mo pa ayusin ang iyong buhay. Tumatakbo ng senador yung dalawang kapatid mo, di ba? Wala silang pagkakaiba sa'yo.
Nakinabang lang kayo nung nagkaroon ng social media. At ayan, di ba? Kung ano-anong ginagawa. Nakita nyo na si nakita nyo na si patawag nyo. Si Raymart Santiago. Oo. Pagugulpi ko ulit itong Ramon Tulfo na to. Wag naman, reaction TVPH, mabait yan. Saka, respeto, okay lang. Sir, sorry. Hindi na kita ipapabugbog, okay lang, sige. Pero sir naman, ito mag-usap lang tayo. Magko-comment, ano itong binopost mo sa Ramon Tulfo? Ano yan, hindi ka ba nahiya dyan? Gusto mo ba yung kapitbahay mo, pumasok sa bahay mo, tapos mangialam sa problema niyong dalawang mag-asawa? Gusto mo ba yun? Sir? Gusto mo yun, sir? Hindi, tanong lang, sir. Gusto mo yun? Sir? Wala ba tayong sovereign, wala ba tayong kasarinlan? Di ba? Yan sir, yung pinos mo, meron pang gagrabe yan, sir. Sa pinos mo, sir, ito Yan the so-called Davao Group during the time of President Digong. Makukulong ka, sir. Libelous to libelous. Palagay ko, libelous ito. The so-called Davao Group during the time of President Digong really existed not only the Bureau of Custom but in all areas of the bureaucracy. Mapapatunayan mo ba yan, kumag ka? Tunyeta ka na, mapapatunayan mo yan? President Duterte, tawagan ko nga si President Duterte. Tatay Digong, hello, Tay Diggs, kumusta na? Kumain ka na? Alright. Kasi itong si Ramon Tulfo, yung binugbog ni Raymart Santiago, walang niya kung ano-ano yung pinost niya sa kanyang Facebook page yata ito Sabi niya, yun daw Davao Group ay totoo daw. When Digong took office in 2016, his relatives, close friends, and town mates invaded the bureaucracy. Tama ba to, sir? Hindi ba libelous ito? Tingnan natin Kasi, yan. Meron pa, sir. Inaano ako ng mga loyalista. Okay, sir. Babasahin ko, sir, In some area in government that they lorded over, they were called the Davao Mafia. They were like worm that came out of the woodwork. Names like Dennis Uy, Michael Yang, Pulong Duterte, Man Scarpio. Alam mo, sir, pag nakita ka ni Pulong tsaka ni Man Scarpio, umanda ka. Baka silang bubugbog sa'yo. And many other became, sabi nila magaling daw sa martial arts to Pero nung ginulpi siya ni Raymart Santiago, ipapakita ko sa inyo yung mukha niya mamaya, ipapakita ko yung inayupak na matandang to. I'm not friend of former Senator Sonny Trillanes, but the guy acted as a fiscalizer or critics, but was a voice in the wilderness. Luko-luko talaga to. Idol mo si Sonny Trillanes? Lalaki daw yan, lalaking lalaki yan. Lalaki yan, hindi yan marunong, alam niyo na, gumanon sa mga lalaki. Digong didn't know about the notoriety of those close to him because he was isolated in Malacanang. Tarantado talaga tong matandang to Ginawa pa niyang PWD si Pangulong Digong. Tatay Diggs, binabasa ko lang Pasensya ka na, napapalakas ang boses ko. Tuloy lang. Okay, Digong was apparently fed information that his cordon sanitizer wanted him to know or hear. Tatay Diggs, narinig mo na? Si ano nagsalita? Si ano ba to ang pangalan nito? Ben Tulfo ba to? Teka lang, bababa ko lang yung telepono. Teka lang yan. Si Ramon Tulfo, ito ba yung tinatawag nila? Hindi, si Ramon Tulfo. Yung matandang binugbog ni Raymart Santiago. Sige, dinawit niya si Pulong. Binanggit pa niya si Man Scarpio. Tratado talaga. Tratado to sige. Ayos tong matandang ugo-ugo na to Alam mo, Ramon Tulfo, huwag kang sumausaw kung hindi mo alam. Mga kababayan, si Ramon Tulfo nagpapasikat. Ito yung matandang Tulfo. Alam mo, yung kapatid mong si, anong pangalan yan? Yung merong
convicted yan ng libel eh. Oo, yung kapatid mong hindi naging DSWD secretary. Sabi niya Pilipino siya. Oo, alam mo na kung sino. Oo, yun, si Erwin. Gusto pa niya mabudol ang mga Pilipino na siya ay Pilipino. Di ba yung English ninyo? Parang English Carabao na kumakain ng banana. Okay. Ayan ang pagmumukha mo, Ramon Tulfo. Yan ang pagmumukha mo, Brad. Gusto mong tawagin ko ulit si Raymar Santiago? Tingnan mo yung pagmumukha mo dyan. Ayan sila, ayan, ayan, bugbog sarado. Ayan, Diba? Kaya dito nakikita po natin itong matandang tulpo na to, si Ramon Tulfo. Kung ano-ano sinasabi sa social media, sumasaw-saw pa itong inayupak na to, Huwag kang paastig-astig, sir. Kasi pag nakasalubong mo si Pulong Duterte o kaya si Man Scarpio, baka hindi lang ganyan ang aabutin mo. Sir, ang tanong lang, bakit kailangan mo pang mangialam? Bakit kailangan mo pang sumausaw? Meron ka bang kinalaman sa nangyayari? Gusto mo bang ituring ka ng taong bayan katulad ni Trillanes? Wala ka ring respeto sa iyong sarili, sir. Itong mga tulpo na to, paastig-astig to, Pag binugbog naman sila, wala namang ibubuga. Tapos pa-English, pag ganong-gano, yung kala mo talaga marunong sa martial arts, pag pinalo sila, tumba naman. Kaya wala nang masyadong nagtitiwala sa mga to maniniwala ako dito kay Ramon Tulfo kung hindi siya nagulpe kay Raymar Santiago. Ang liit lang ni Raymar Santiago. Martial arts si Raymar Santiago si Tulfo marites lang. Kaya advice ko sa'yo, sir, Montulfo, Ramon Tulfo, check mo yung edad mo tsaka yung yung kilos mo. Walastik walastik yung mga Tulfo brothers. Alam mo talaga sila yung mga astigin. Pag binugbog naman, gulpe sarado.